Limang gaming phone po na mga global version at limang gaming phone na mga China ROM. Nasagad sa buto po guys yung discount na makukuha natin ngayon. Unahin ko na po dito guys sa isang smartphone po na lagi ko po nare-recommend sa inyo ngayon. Dahil almost naka 50% off nga po yung kanyang presyo. Etong si Samsung Galaxy A56 5G. Dating kulang, dating lagpas 26K po yung kanyang SRP. Pero dahil nga po mag-iisang taon na siya, yung presyo po niya is nasa around kulang 15K na lang. Actually, nasa around 13K pa nga po siya. Hindi lang po sa may gaming maganda ang smartphone na yan, even po sa overall na kanyang specs, sobrang panalo po niyan. Malakas na kahit pa paano yung kanyang processor. Maganda yung kanyang display. Sobrang optimized po yung kanyang software. At matagal din po na software update. Para po sa isang Samsung na smartphone guys, napakaganda po ng specs ng Samsung Galaxy A56 5G. At napakalaki pa nga po ng discount na makukuha natin. Compare po sa mga smartphone nila Realme, ni Vivo, saka po ni Oppo, na mahal na, ayaw pa magbigay ng malaking discount kahit napakapangit naman ng specs. Dito naman tayo sa may China ROM. Syempre guys, wala na pong iba kundi ang Redmi Turbo 4 Pro. Kailan lang po nasa kulang 20K po yung kanyang presyo. Pero ngayon nga, grabe guys, nasa around 12,000 na lang po siya. Depende nga po kung saan siya makukuha. Ito na po guys ang pinakamalakas sa smartphone sa may less than 15,000 ngayon. Dito nga po sa mga China ROM na meron pong malaking battery at naka-metal pa, saka glass back po ng design. At napakaganda ng display na perfect po pang gaming. Sa global version nakasil din po ulit ngayon guys ang Tecno Pova 7 Ultra sa may less than 13K nga po na presyo na meron pong 16K na SRP sa may 12256 na version. Isa sa pinakamagandang gaming po na nilabas nga po ni Transsion ngayon nga po 2025. Maganda yung kanyang design. Siyempre meron po siyang AMOLED display at meron din po malaking battery at magandang camera. At meron pa nga po siyang LED light sa may likod niya. Pero tulad nga po ni Samsung, hindi lang po basta gaming po niyan. Pwede rin po siya pang all-rounder po na smartphone na meron magandang display. Saka po mas magandang camera din. Itong si OnePlus Ace 5 Ultra, tignan nyo naman guys kung gaano po siyang kamura ngayon. Kailan lang po lang sa kulang 25K po yung kanyang presyo. Pero ngayon makaka-discount po tayo ng kulang 10,000 pesos. Napakalaki po ng matitipid natin. Flagship processor po yan na meron Dimensity 9400 plus na processor. Sobrang lamig niya sa may gaming. Napakaganda ng display at napakalaki po ng battery. Dito po ulit guys sa may global version kung wala kang tiwala sa may China ROM na Redmi Turbo 4 Pro na mas mura na meron pong kulang 13K na presyo ngayon. Ito po guys ang Poco F7 na meron pong 22K na SRP pero ngayon nga po nakasale po siya ng around 17,000 or minsan guys nasa kulang 16,000 pa. Same phone lang po guys ang Poco F7 saka nga pong Redmi Turbo 4 Pro. Pero napakalaki po ng difference po nila sa may presyo. Actually guys, para po sa may around 17K nga po na presyo, still mura pa rin po yan. Para sa isang global version nga po ng isang smartphone ngayon. Sa ganyan kagandang specs na meron nga po dating 22K na SRP. Kaya kung sakaling global version po yung hanap natin at gusto nyo nga po ng pinakamalakas na smartphone ngayon sa may ganyang presyo guys, hindi na po tayo makakakuha ng ibang smartphone po na mas maganda pa sa may Poco F7. Ang downside nga lang po ng Poco F7 saka po ng Redmi Turbo 4 Pro medyo malakas nga po siya mag-init kung hardcore gaming nga po ang gagawin natin sa mga high graphics games po. Pero kung more on Mobile Legends ka lang at Call of Duty Mobile, more than enough na po ang Poco F7 para po sa ganyang klase ng performance. Sobra-sobra na po yan guys. Kung bagong smartphone naman po guys yung hinahanap natin sa mga China ROM nga po na smartphone. Ito po guys nakakagulat, ang Redmi K90 Pro Max. Sobrang baba po bigla ng kanyang presyo ngayon. Nung nabili ko po yung Redmi K90 Pro Max ko is nasa 36,000 pa siya. Pero ngayon guys tingnan nyo naman nasa kulang 30K na lang po yung kanyang presyo. Ang laki po talaga ng difference ng global version saka po ng China ROM pagdating nga po sa may presyo. Tapos mas better po yung overall na specs ng China ROM compare nga po sa may global version. Actually sobrang sulit naman na po ng Poco F8 Ultra para nga po sa may kulang 35K nga po na presyo niya pagka naka-sale. Pero si Redmi K90 Pro Max speechless po ako dyan para po sa may ganyang presyo ngayon. Dito po ulit tayo sa isang global version na smartphone na meron pong malaking discount din po ngayon. Ito pong si Infinix GT30 Pro. Medyo madalang po mag-sale guys yung smartphone na to at naka-sale po siya ngayon guys ng around 12,000 lang. Dahil literal nga po na gaming phone yung smartphone na to para po sa kanyang overall na specs. Design pa lang gaming phone na. Tapos meron pang shoulder trigger button, naka-bypass charging, smooth din po yung display, decent yung kanyang battery, at marami pa mga gaming features dito nga po sa kanyang software.
Eto pa guys, isang smartphone po ng China ROM na meron po napakalaking discount. Kung Snapdragon 8 Gen 3 naman po yung hinahanap natin. Eto na po ang pinakamurang mabibili natin ngayon. Eto pong si Honor GT 5G. Nung ginawa ko po ng review yung smartphone na yun, nasa kulang 20k po yung kanyang presyo. Pero guys, grabe naman to para sa may around 12k nga po na presyo niya ngayon. Nung ginawa ko po yung review niyan, medyo hindi po ako nagagandahan sa kanyang specs. Dahil sa lahat nga po ng 8 Gen 3 na nagamit ko, parang siya po yung pinakapangit para sa akin. Pero guys, syempre para po sa may ganyang presyo ngayon, na pa hinihintay nyo. Meron po tayong link dyan sa may comment section, saka po sa may description. Kung gusto nyo nga pong umorder ng smartphone na yan. At syempre ang number 1 gaming smartphone natin sa mga global release ng mga smartphone. Wala na pong iba, kundi ang Poco X7 Pro 5G. 17k po yung kanyang SRP sa may base version. Pero madalas po siya mag-sale guys. Na around 12k to 13k nga po na presyo sa may base version niya. At I think guys, sobrang sulit po ng smartphone na yan. At yan din po ang pinakamalakas na smartphone na makukuha natin sa mga global release sa mga smartphone. Same nga po ng Poco F7 ngayon. Then dito nga po sa mga China ROM ng mga smartphone, ang pinakamagandang smartphone po na marerecommend ko sa inyo. Sa kulang 15,000 po na presyo ngayon, pinaka-premium din po at pinakamalakas. Ito pong si Redmi K80. Dati lang po guys, nung nireview ko po yung smartphone na to is nasa kulang 25k pa po yung kanyang SRP. Pero ngayon nga po guys, napakalaki na po ng discount na makukuha natin. Almost 50% off na. Magdagdag na lang po guys ng konti sa may presyo nga po ng Honor GT 5G. Pero po sa may overall specs ng Redmi K80, compare nga po sa may smartphone niya ni Honor. Pero halos lahat po is mas better siya. Flagship na display, mas malaking battery, mas better na camera, at lalong-lalo, mas better na built-in design. Same phone lang po guys ang Redmi K80 saka po ang Poco F7 Pro 5G. Pero po pagdating sa may presyo, doble po yung presyo ng Poco F7 Pro compare nga po sa may Redmi K80 ngayon. Nasa kulang 25k pa po guys yung presyo ng Poco F7 Pro ngayon. Pero yung presyo nga po ng K80, napakalayo na. Napakababa po guys ngayon. Uulitin ko po guys, lahat po ng links meron po dyan sa may description, saka po sa may comment section. Kung gusto nyo nga po umorder ng mga smartphone na yan. And yan po guys, yung 5 gaming phone na China ROM at 5 gaming phone po na global version na marirecommend ko sa inyo ngayon na meron po malaking discount. Balik ko lang po guys yung video natin. Thanks for watching.